Salamat mga kapatid, Brother Boyd and Sister Ana. Thank you po sa inyong sharing kung paano kayo lumago, ano? Alam niyo po, ilang buwan pa lang sila nakagraduate, ano? November, Sister, November 2023. Ngayon po ay June 2024 pa lang. Kita-kita niyo kung paano po sila lumago. Ayan. Sana po, ganyan din po yung mangyayari sa inyo. In-expect po namin na sa paglago na yan, magiging maayos din po yung ating mga buhay-buhay, relasyon sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan. Okay po? So ngayon po, panoorin naman po natin yung video para mas lalo po nating malawaan ang kahulugan ng community na ito ng Couples for Christ. It started from the heart. With a hand reaching out to another, taking a step towards a brighter future. A community seeking to take action. A community responding to the call of love. We may come from a home in a remote valley, or a mansion by the sea, or in the depths of a busy city. A convergence of all generations. Working together as a family, united in making a difference, joined together with one common goal: to proclaim love. By building families, by protecting marriages, by helping those in need, by teaching the young, by protecting the innocent, by showing the way to those who are lost, by looking after the welfare of man's body and environment, by turning the soldiers of love into warriors for God, setting the world afire. We are ordinary people called to be part of an extraordinary mission. Believing in the power of family and community. Transforming hearts, empowering people through service. We are Couples for Christ. Yun, mga kapatid. We are Couples for Christ. Yun, ang sabihin na we are Couples for Christ, mga kapatid. Masasabi nyo na yan next week. Yan. Pakiniulog nga po yung huling phrase sa sinabi. We are Couples for Christ. Nakasan po natin, mga kapatid. We are Couples for Christ. Yan. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Yan. Pasensya na po kayo, medyo mahaba po itong talk na to dahil dalawang talk po ito, isa lang. So, medyo mag-overtime po tayo. Ayan, sana ay maramdaman natin yun rin yung nararamdaman namin na tayong lahat ay Couples for Christ. Yan. Ito yung komunidad na nagbibigay sa atin ng tulong para tayo ay sabay-sabay na lumago sa Panginoon. Sabi ko nga sa nabanggit ko kanina na kailangan natin ng mga kasama na iisa ang nasa isip. Pero ano nga ba itong Couples for Christ? Ito ba yung ordinaryong samahan?
na nagkasama-sama o nagtitipon-tipon para lang magtayo ng organisasyon upang makilala lang yung bang purpose kaya may Couples for Christ? Sa bawat organisasyon ay meron daw tayong mga core values. Yan. Yun yung mga nagiging gabay sa ating nagiging guide kung paano tatakbo ang isang community, lalong-lalo na sa komunidad na may patungkol sa ating relihiyon, sa ating pananampalataya. Tingnan man lamang ang pamagat ng ating community. Couples for Christ. Hindi couples for couples. Hindi couples for another couples. Ano po? Nakalagay sa titulo ng ating organisasyon, ng ating samahan, ng ating komunidad, si Christ. Mag-asawa para kay Kristo, di ba? Tama po ba? Ano ba ang Couples for Christ? Siyempre, ang bawat community ay may tinatawag na statement of vision. Ano nga ba yung vision? Dapat malaman natin yan para lalo natin maintindihan. Nag-research po ako at nag-research po ako para mas lalo po natin maintindihan. Ano po? Sabi dito, a document that states the current and future objective of an organization. Yan po yung meaning ng vision. Ano po? Dito sinasabi ang purpose ng organization na yan. It is intended as a guide to help the organization makes decisions that's aligned with each philosophy and like a sense of goal. Ito yung tinitignan natin ng community na dapat nating gawin. Ito yung vision, guide. Sabay-sabay po natin basahin, mga kapatid, ang statement of vision. Yan po, mga basa niyo. So repeat after me, mga kapatid, ha? Ni-encourage po kayo na basahin po natin ito na paulit-ulit upang ma-invite natin yung statement na ito. Ano po? Statement of vision. Love and service, Couples for Christ, a united global community of family evangelizers that sets the world on fire with the fullness of God's transforming love. Yun po ang statement of vision ng Couples for Christ. Yan po. Ini-encourage ko po kayo. Yan. Nakakilabot mga kapatid, dahil pag binabasa nyo ito ng mula sa puso, talagang sasabihin niya na magiging kakasabo niya ng Couples for Christ. Magiging kaisabo sa gagawa ng vision na yan. Yan. Ikaw ang isa sa magpupulpil ng vision na yan. Nakakatuwa po pag naging miyembro po kayo ng Couples for Christ. Di po ba? Para may sabuhin na natin yung ating pananampalataya. Again, yung pinakauna, families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. Yan. Again, mga kapatid, pamilya, hindi lang mag-asawa. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Pansinin niyo ha, hindi lang couples, kundi family, pamilya. Yan. Basahin naman po natin yung ating statement of mission. Yan. Basahin po natin. Building the church of the whole and the church of the poor. We are Couples for Christ. We are committed to living God's righteousness and holiness, evangelizing people through a life of love and service. We shall work for the renewal of families that will serve God and build generation of Christian leaders. And we shall pursue total Christian liberation, Christian justice, respect for life, and work with the poor. Yan po ang statement of mission. Ano naman ang mission? Ang binibigyan po ng diin ang mission. Sabi nga po ni Mr. Google,
ay sa research ko, ang mission daw po ay concise statement of the organization. Reason or purpose for its intention statement that supports the mission aims to provide the space, support, and resources to allow each person to explore. Ika nga, ito yung kakibat ng vision para maisakatuparan natin yung ating pagtitipid sa buhay, lalo na po sa ating organization o komunidad. Again, ito po. Ito na po yung pinaka-statement. Ano po? Ang mission, ang pagsasagawa natin mula ng vision, na yun. Yung vision kung baga ay goal. Itong mission, ito na mismo ang gagawin natin sa ating community ng Corpus of Christ. Mas konkreto o mas viable o mas madidescribe natin. Wala. Hello. Yan. Viable o mas i-describe natin o nahawakan natin, na gagawin natin para maisakatuparan natin yung mission ng Corpus for Christ. Muli meron kayong kopya dahil meron kayong mga handouts. Asan yung mga handouts yung mga kapatid? Andiyan po ang handouts nyo. No? Kung bagay, in-encourage po kayo lahat na basahin ito ng paulit-ulit hanggang sa main vibe ninyo. Masabi nyo ito mula sa puso na talagang uulit-ulitin ko. Kikilabutan kayo dahil magiging kaisa ko diyan. Kung magiging kaisa kayo dito sa aming community, sa ating community ng Couples for Christ. Okay? May isipin mo na, wow, nakaka-proud pala maging kasama sa community nito dahil gagawin ko yung binabasa ko. Ito po yan, gagawin niyo po yung binabasa niyo. Pagkatapos naman po ng ating statement of mission, na ito naman ang statement of philosophy. Ano naman po ang statement of philosophy? Yan. Ako po na po ang babasa. Statement of philosophy. The following embodies the beliefs and ideas of the Couples of Christ, CFC, as a movement from which flow its Christian attitudes, values, and behavior, as well as its programs, teachings, and approaches to Christian renewal within the context of family relationships. Ngayon, kaya na pong babasa. Sige po. We believe in marriage as indissoluble institution of our Lord Jesus Christ. The God created marriage primarily love between man and woman, for the procreation and proper rearing of children. We believe the God creator man and wife with the equal personal worth and dignity that God ordained ordered by the family by giving the man and the role as head of the family and the woman as helpmate and support, which best express their complementarity. Okay, wait na po bago niyo po. Papaliwanag ko muna po itong paragraph na ito. In marriage, we believe in marriage, yan po. Yung marriage between man and woman, hindi men and men, tanda niyo po or woman and woman. Di ba ito ang statement of philosophy? Ito yung tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Ito yung tinuturo sa atin ng simbahan. Yun rin yung pinaniniwalaan o pinanghahawakan ng community natin ng Corpus of Christ. Marriage, kumbaga, ay sanctity of marriage. Yun po yung susunod po yun sa baba. We believe that God created man. Ito po yung paliwanag dyan. So, ang paliwanag po dito ng asawang lalaki at babae, kanya, sariling papel na ginagampanan sa pamilya. Ulitin ko po, may ginagampanan po na sariling papel na ginagampanan sa pamilya. Equal pero coexistent sila. Ano po? Parang nagsusuportahan, hindi nagpapagalingan. Hindi nag-uunahan, kundi sila ay nagsusuportahan para makabuo ng pamilya. Okay.
Next slide, sister. Ako na po babasa. We believe in the inalienable and replaceable right and responsibility of parents to educate their children. The children need to be educated in essential human and Christian values for them to become responsible and mature members of society. So yun po, ang paliwanag po diyan. Ito naman po yung pangangalaga natin sa ating mga anak. Yan. Nurture para maging mabuting miyembro ng pamilya yung mga anak natin. Ano? Yung plano ng Diyos para sa pamilya ay atin po maganap. Now, next. Sige po, basa po. Bibigyan ng family mga faith, government, share in the life of people of the church, for prayer, evangelism, the service, We uphold the rights of families to claim the childhood family, familiaris, consortium. Ito naman papaliwanag dyan. Yung ba niya pinagbibigyan diin pa rin dito ang pinapahalagahan ng community, ang pamilya, family. Talagang sinasabay natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa. Katulad ito, patuloy pa rin natin matutunan sa pagpapalaot natin bilang member ng komunidad ng Couples of Christ. Next po, basa po mga kapatid. Last week, we believe that Christian family and one the active giving society with the Lord by allowing the power to lead us Yun. Okay, salamat po sa inyo. Ang sabi po dyan, ito pong paliwanag, nagagawa lang daw natin ito. Mga kapatid, kung ini-invite natin at tinatanggap natin si Jesus sa ating pamilya at ang power ng Holy Spirit ang magpagbibigay sa atin ng kakayanan para yung mga gifts na binigay sa atin ay may bahagi. At yan yung mga gifts na binigay sa atin ay ating matutunan na nalalaman natin na nasa atin pala. Kaya hindi pala dapat sinasa atin lamang. Yan o, naiintindihan niyo po? O tinitigil lamang sa atin. Kundi dapat ito'y ginagamit natin to empower and to bless others. Tandaan po natin yan. To empower and to bless others. Hindi lamang sa atin, kundi sa ating kapwa. Tandaan po natin. Kailangan natin, mga kapatid, sa buhay at ang lahat ng ito dahil yun lamang ang makapagbibigay ng fullness na experience natin sa pamumuhay mula sa ating Panginoong Jesus. Next slide, sister. Yan. Sabi po diyan, Couples for Christ allows us to grow our life in the Holy Spirit. Yan. Ang community na ito, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng kakayahan para tayo ay lumago in the Holy Spirit. Ang komunidad na sinasalihan natin ngayon ay nagbibigay ng pagkakataon para tayo ay lumago sa Espiritu Santo. Dahil sinasabing vision, mission, philosophy, naroon yung pagpapalago natin. Hindi lang sa ating sarili, hindi lang sa ating mag-asawa, hindi lang sa ating pamilya, kundi sa ating komunidad din. Yeah. Our mission is to strengthen family life. Yeah. Ito po yung ating primary mission para mapatatag ang buhay natin. Dahil pamilya yung susi kung paano tayo magiging mabuting komunidad sa Panginoon. Di ba dahil ang pamilya ang pinakamaliit na unit ng ating society. Yan. Family is the smallest unit of our society. Tandaan po natin yan. Dahil dito tayo mismo bilang miyembro ng bawat pamilya ay magiging ilaw ng ating tahanan. Gaya po na nasa picture. Nawala na. Okay lang. Yan, binalik yan. Ayan. Sa ating simbahan, ayan, picture. Sa ating simbahan yan, sa ating mga kapitbahay, aba,
Ano ba ang nangyayari dito sa pamilya na ito at napakasaya? Yan. 10 minutes. Ayan. How do we accomplish our mission? Sabi po niya, by working for the renewal with individuals, families, and the church on a global basis. By providing a strong support environment for our members. Ang paliwanag po ito, paano natin pagtataguin ating mission by working for the renewal of individuals, families, and churches on a global basis? Dahil sa pamamagitan ng pagre-renew sa buhay, paglapit sa bawat pamilya sa pamamagitan ng simbahan on a global basis. Hindi lang po sa Pilipinas ang Couples for Christ. Papaliwanag po sa inyo, hindi lang po sa Pilipinas ang Couples for Christ. Ang Couples for Christ po, naniniwala po kayo na almost every country sa buong mundo, yan, sa ating daigdig ay may Couples for Christ. Meron tayong tinatawag na missionaries na pumunta pa po sa mission areas na yan para ipalaganap kung ano po ba ang Couples for Christ. At siyempre bilang tulong sa ating inasimbahan, sa mga hindi pa nakakalam sa pananampalataya ng Katoliko, ay may invite nila sa magitan ng ating community. Global basis lamang locally. Kung napapansin ninyo mga kapatid, bakit English ang lahat ng ating slides? Yan po. Kasi po, yun, wala na po. Kasi po, ito po yung dahil tayo ay global basis. Dahil kung ano, yung CLP na inaatinan mo ngayon, naatinan po natin ngayon, ano, ganoon din po yung CLP sa ibang bansa. Parehas lang po sa ginagawa natin. Parehas lang po ang mga ginagamit. Iisa lang po. Okay po? Yan. By providing a strong support environment for our members, dapat daw po ay tayo yung paglago natin sa Espiritu ay pareho. Kayong nag-iisip para sabay-sabay at nagkakaisa tayong lumago sa pamagitan ng mga gawain natin sa ating community ng Couples for Christ. Next, how do we support one another in CFC? Paano tayo magsusuportahan? Section 1. Sa ating komunidad ng Couples for Christ. Sa pamamagitan ng ating committed relationships, we make a commitment to grow together as Christian couples. Sabi nga, wala maghihiwalay. Kung tayo ito na nagkakaisa para sa ating Panginoon. Kung ang ating marriage ay kasama ang ating Panginoon, ay walang maghihiwalay bilang mag-asawa. Yan. Committed relationship, nga sabi ng matatanda, na parang mainit na kanin na pag sinubo mo, pag napaso, luluwan lamang. Hindi po ganun. Ano po? Yan. Nangako tayo sa ating kasal, magsasama sa hirap at ginhawa. Yes. Yan. Susunod po ay the Covenant of Couples for Christ. Yan. Ito yung sinusundan natin mga kapatid na pakikipagkasundo bilang mag-asawa sa Couples for Christ. Paapirwan lang po natin ito mga kapatid kasi sa next week po ay tatalakayin nyo ito. Ayan. Ang sabi ko lang ay sama po natin ito sa ating panalangin, sa ating individual prayer time. Sabay-sabay nating basahin mga kapatid. Ano? Basahin po natin yung yan. Ito po yung ating Covenant of Couples for Christ. Ginapyan lang natin, mga kapatid. Meron po ba nakalagay dyan na covenant sa inyong handouts? Wala rin po. Next week na lang po natin tatalakayan na po. Pero, pakapyan na rin po natin. Ito po yung mga Covenant of Couples for Christ. Yan. Dahil sa sunod na linggo, ito po yung ating susumpaan. Papanalangin natin ngayong buong linggo
nakakayanan natin ito at isa sa buhay bilang Couples for Christ. Una nga, ang sabi dito, I shall live as a follower of Christ. Tayo naniniwala na tayo ay tagasunod ni Kristo. I dedicate myself to the task of building a strong family for Christ. Kaya sabi ko kanina, walang maghihiwalay, walang mahisirang pamilya kung tayo ay gagawa ng paraan para ang ating pamilya ay handog natin kay Kristo. Pangatlo, I will make myself available to the Lord for service. Pag tinawagan tayo para maglingkod, para gumawa ng mga gawain para sa ating Panginoon, dapat ang tugon natin ay opo. Or yes, Lord. Yan. Ito ba yung I will make myself available. Bibigay ko ang aking sarili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pang-apat, mga kapatid, sa ating covenant, I will remain in love and loyalty to other families in Couples for Christ. Kumbaga, ituturing natin na kapamilya, lahat ng kasamahan ng kapatid natin sa Couples for Christ. At ang pang-lima, I shall study and seek to grow as a Christian person in understanding and fulfillment of my marriage vocation. Ika nga lahat ay pinanindigan natin. Yung commitment natin sa kasal o pag-asawa ay paninindigan natin bilang Kristiyano. Hindi lang kapag kahirapan o nagka-problema ay ayawan na. Ay hindi po gano'n. Ano po? Hindi po gano'n. Ano? Paglalaban natin ang kabanalan ng ating marriage vocation. Yan. Yan na, households. Household at household. Yan. Sa Couples of Christ, yung tinatawag tayong mga household. Ito po yung small groups. Yan. Basahin po natin. Purpose of household group is to have a smaller and more intimate environment for personal support in the Christian life and to provide the means for encouraging and hastening growth as a Christian. Yun po sabi dito. Ano po? Yan. Nubang na ito yung maliit na grupo na ating kapapalooban. Kayo po ay magiging isang small group, magiging isang household. Yan. Kung tayo dito sa CLE bilang small group, ganun din po. Ito na po yung magiging household natin. Pagkatapos ng programang ito ng ating Christian Life Program. Yan. Ito na yung support group na sinasabi. Tayo po ay nagsusuportahan bilang mag-asawa. Ano po ba yung nangyayari sa household? Yung tanong niya, paano ba nangyayari dyan? Ang household po ay may tatlong ingredient in household. Ano po? Meeting. Ito po yung CLP na rin. Ito po ay parang CLP na rin po. Ano po? Weekly magkakaroon po tayo ng prayer meeting na sa household ginagawa. Sa household meeting kung saan ito ay ginagawa. Magkakaroon po tayo ng extended period of prayer and worship. Kaya po ng ginagawa natin ngayon. At time for sharing and discussion. Magkakaroon po tayo ng discussion sa isa't isa. May discuss po tayo mula po sa Biblia at pag-aaralan. And time for fellowship. Yun po yung ingredient ng ating household. Ano po? So, yun po ang ating talakayan ngayon. Maraming salamat po sa inyong oras. At next week po ay top 8 na kayo. Kaya palakpakan po natin mga sarili. For that, may God be praised. Salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po, Brother Lito, sa napakagandang talk po. Kayo po ay ibigyan po namin ng certification po galing po sa kasama po si Sister po. Salamat po sa buong CLPP po. Ang kanyang may bagong sister siya po. Smile! Thank you! Salamat po. God bless. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang pasok po. So, bibigyan ko lang ng recap yung sinabi niya po.
Ang buwan po natin ay, ang Panginoon ay laging nasa gitna po, nasa sentro. Dito po natin na narinig na kung paano tayo magkasal. At ang bata at ang ating mga anak ay dapat po inapaloob ang 7 sakramento. Ito po yung binyag, Eucharist, kumpisal, anointing of the saint, marriage, and holy orders. So, mga kapatid, ganun din po, para mga nagdaming go, tayo po muli magkakaroon ng shared meetings. Pero, magkaroon ng meetings po, baka kayo yung napapaihi, pwede mo lang umihi po. So, ano dyan po ulit ay yung mga BGL, discussion group later at magkaroon po ng. Salamat po.